Sa isang mundong puno ng panganib na maaaring sumulpot sa mga hindi inaasahang sulok, ang baluting isinusuot natin ay hindi lang basta simbolo. Isa itong kalasag, tagapagtanggol, at patunay ng talino at malikhaing galing ng tao. Mula sa mga digmaan hanggang sa kalawakan, ang mga protective uniform na ito ay kumakatawan sa pagsasanib ng teknolohiya, disenyo at mga materyales na hinubog upang magbigay depensa at kapangyarihan. Ang mga kasuotang ito ay hindi lang tela at bakal, sila ang sagisag ng lakas, tibay at innovation. Ngayong araw, sasamahan ninyo kami sa isang paglalakbay upang tuklasin ang ilan sa kamanghamanghang protective uniform mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bawat isa ay may sariling kwento at sabay-sabay nating sisilipin ang mga sikreto sa likod ng makapangyarihang baluting ito na nagsisilbing tagapagbantay ng ating mga bayani. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 14, South Korean Special Forces Uniform. Ang Republic of Korea Special Forces Brigade ay hindi lamang isang unit militar, kundi simbolo rin ng karangalan, tapang, at walang sawang pagsusumikap sa kahusayan. Binubuo ito ng 6 na espesyal na brigada at ang unipormeng kanilang isinusuot ay kasing natatangi ng kanilang reputasyon. Bawat brigada ay may kanya-kanyang pocket patch emblem na sumasalamin sa kanilang pagkakakilanlan at misyon, mula sa Eagle ng 1st Brigade, lumilipad na Tigre ng 3rd Brigade, hanggang sa Black Dragon ng 2nd Ranger Brigade. Hindi lang dekorasyon ang mga emblema na ito, sila ang kaluluwa ng bawat unit. Ngunit higit pa sa itsura, ang uniforme ay dinisenyo upang umangkop sa mabilis na nagbabagong anyo ng digmaan. Noong 2017, nagsimula ang South Korean Army sa paggawa ng bagong camouflage pattern na papalit sa lumang digital design. Layunin nitong hindi lang magpakilala ng bagong identity, kundi mas mapahusay ang kakayahan nilang mag-blend sa iba't ibang uri ng kapaligiran. Ang resulta ay isang obra maestra na naghalo ng tradisyon at makabagong innovation na tunay na kumakatawan sa diwa ng South Korean Special Forces. Ang mga uniforme nila ay nagbibigay proteksyon laban sa bala, kutsilyo, at pampasabog, at nagpapaalala na sa harap ng panganib, hindi lang armas, kundi pati ang baluti ang nagbibigay pagkakakilanlan sa isang mandirigma. Number 13, Iraqi Special Forces Uniform. Sa puso ng Middle East, makikita ang Iraqi Special Operations Forces, isang unit na hindi basta-basta. Sinanay mismo ng USQ Special Forces at ng coalition troops. Ang mga piling sundalong ito ay nagsusuot ng uniforme na matibay, ngunit magaan, at idinisenyo para sa madaling paggalaw. Gawa sa Chinese ripstop camo fabric at naayon sa disenyo ng US Army Combat Uniform, pinagsasama nito ang proteksyon at practicality. Dahil sa matinding init ng klima sa Iraq, hindi ligtas ang magsuot ng sobrang bigat na armor dahil maaari itong magdulot ng heat stroke. Kaya naman ang uniforme ay iniakma upang magbigay ng sapat na depensa habang pinapangalagaan ang kaligtasan ng sundalo. Nag-iiba rin ang pattern ng kanilang camouflage depende sa kapaligirang kanilang pinagtatrabahuhan, mula sa desert camo hanggang sa tinatawag na 6-color chocolate chip desert battle dress. Sa ganitong disenyo, kaya nilang dalhin ang lahat mula sa sniper rifles hanggang sa machine guns at halos lahat ng gamit na kinakailangan nila sa operasyon. Number 12, French Special Forces Uniform. Sa uniforme ng French Special Forces, nagsasanib ang elegance at kahusayan. Noong 2019, ipinakilala ng Army Special Forces Command ng France ang bagong camouflage pattern. Isang banayad ngunit makabuluhang pagbabago mula sa dating Cry Multicam Combat Uniforms. Ang bagong disenyo ay mas pino at mas mahinahon, tila sun-faded na bersyon ng Multicam. Napananatili nito ang bisa sa larangan ng digmaan habang nagbibigay ng kakaibang sophistication. Gawa sa ripstop fabric, idinisenyo ito upang kayanin ang pinakamalupit na kondisyon nang hindi nawawala ang kalidad at forma. Ang pagbabagong ito ay hindi lang tungkol sa itsura. Isa itong patunay ng pangako ng militar ng France sa pag-angkop at innovation. Ang uniforme ng French Special Forces ay perpektong pagsasanib ng tradisyon at modernong teknolohiya, isang kasuotang sumasalamin sa diwa ng French military, matatag, elegante at laging handang kumilos. Number 11, Marine Corps Uniform. Ang United States Marine Corps, na kilala sa kanilang expeditionary at amphibious operations, ay nangangailangan ng uniforme na kasing versatile
at kasing tibay ng kanilang misyon. Hindi lang iisang disenyo ang uniforme ng Marines, ito ay koleksyon ng iba't ibang kasuotan na akma sa iba't ibang sitwasyon at kapaligiran. Mula sa dress at service uniforms hanggang sa field combat gear, bawat isa ay may tiyak na gamit. Ang service uniforms na binubuo ng Alphas, Bravos at Charlies ay dinisenyo para sa formalidad at praktikalidad. Samantala, ang combat utility uniforms ay iniakma para sa disyertong buhangin at luntiang kagubatan, nagbibigay ng epektibong camouflage. Maging sa mga black tie social events, mayroon silang natatanging kombinasyon ng dark blue, black at sky blue ensemble. Ang uniforme ng Marine Corps ay higit pa sa forma. Ito ay sagisag ng karangalan, disiplina at kahandaan. Ipinapakita nito na ang Marines ay handa sa lahat ng bagay, mula sa larangan ng labanan hanggang sa parada. Number 10, Australian SASR Uniform. Sa bansang Australia, ang Special Air Service Regiment ay nagsusuot ng uniforme na kasing tatag at kasing tigasin ng lupain mismo. Patuloy itong nag-e-evolve upang umayon sa nagbabagong pangangailangan at teknolohiyang militar. Bawat detalye ay maingat na binuo, mula sa disruptive pattern uniform at sand-colored beret hanggang sa pilak at gintong flaming Excalibur badge. Sa mga operasyon sa Afghanistan at Iraq, pinapayagan ang mga sundalo ng CSR na magpahaba ng buhok at balbas, isang simbolo ng pagtalikod sa tradisyon at ganap na pagtuon sa kanilang misyon. Ang kanilang mga armas, tulad ng M4 carbine at SR-25 rifle, ay pinipili batay sa katumpakan at kapangyarihan. Ang uniforme ng SASR ay hindi lang kasuotan. Isa itong kwento ng tapang, innovation, at walang pag-uurong sulong. Mula sa nagbabagang disyerto hanggang sa masukal na gubat, nananatili itong buhay na patunay sa kanilang tanyag na motto na Who Dares Wins. Number 9, Exoskeleton Uniforms. Sa hinaharap ng digmaan, ang Exoskeleton Protection Uniforms ang nagsisilbing susunod na yugto ng innovation ng tao. Hindi na ito basta simpleng uniforme. Ito ay mga mekanisadong suit na dinisenyo para palakasin ang lakas, liksi at tibay ng isang sundalo. Gamit ang pinakabagong teknolohiya, pinagsasama ng mga exoskeleton ang robotics, engineering at biomechanics. Isipin mo, ang isang sundalong may suot na suit na kayang magbuhat ng mabibigat na gamit, tumakbo ng mas mabilis at magtagal ng mas matagal sa gitna ng labanan. Ang dating imposible, ngayon ay nagiging totoo. Ang mga uniformeng ito ay hindi lang tungkol sa proteksyon. Ito ay para sa pagpapalakas at pagpapahusay. Ginagawang superhuman ang mga ordinaryong sundalo at binabago ang takbo ng makabagong digmaan. Number 8, Russian Futuristic Stealth Camouflage Uniform. Ang sining ng stealth at invisibility ay umabot sa panibagong antas sa pamamagitan ng Russian Futuristic Stealth Camouflage Uniform. Hindi ito basta kasuotan, ito ay tila balabal ng pagiging di nakikita, isang uniforme na kayang sumanib sa kapaligiran at gawing halos invisible ang nagsusuot. Gamit ang advanced optical technology, minamanipula ng uniforme ang liwanag at anino upang makalikha ng ilusyon ng transparency. Ang resulta, isang mandirigmang tila multo sa larangan ng digmaan. Hindi matanaw, hindi maramdaman, at imposibleng subaybayan. Sa pangunguna ng Russia sa teknolohiyang ito, nagsimula na silang bumuo ng prototype na maaaring magbigay ng bagong mukha sa digmaan. Isipin mo ang isang sundalong kumikilos na parang anino, hindi nakikita ng kalaban, ngunit laging naroroon. Habang patuloy pa itong pinauunlad, ang uniform na ito ay sulyap na sa kinabukasan ng digmaan. Hindi lang ito proteksyon. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan, ginagawang mga sundalo ang tunay na master ng stealth at panlilinlang. Number 7, Spider Silk Body Armor. Sa mundo ng mga protektibong kasuotan, madalas nagmumula sa hindi inaasahang pinagmulan ang pinakamalaking innovation. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito, ang Spider Silk Body Armor, isang obra ng kalikasan na pinagsama sa katalinuhan ng tao. Gawa mula sa hibla ng gagamba, ang body armor na ito ay isang kamanghamanghang armor na magaan, matibay at nababaluktot. Kilala ang Spider Silk sa hindi matatawarang lakas at flexibility, kaya't na-engineer ito upang makalikha ng tela na kayang makipagsabayan at kahit malampasan ang tradisyonal na materyales ng body armor. Isipin mo ang isang sundalo na kumikilos na parang mananayaw, maliksi at walang bigat na dala, ngunit protektado ng kasuotang kasing tibay ng bakal. Iyon ang ipinapangako ng Spider Silk Body Armor. Gawing pananggalang ng mga mandirigma ang isa sa pinakadelikado ngunit pinakamatalinong likha ng kalikasan. Gayunman, nananatiling hamon ang mass production ng materyales na ito. Kaya naman ang tanong,
Makikita ba natin ito sa malapit na hinaharap o mananatili muna itong pangarap? Number 6, Mars Suit. Ang kalawakan, ang huling hangganan ay nagdadala ng mga pagsubok na nangangailangan ng higit sa karaniwang solusyon. Isa sa mga sagot na yon ang SpaceX Mars Suit, isang protektibong kasuotan na dinisenyo para sa malupit at walang awang kapaligiran ng pulang planeta. Hindi ito basta spacesuit, isa itong lifeline, isang tahanang daladala ng mga astronaut habang nag-e-explore sa Mars at binuo ng SpaceX, kasama ang mga staff at estudyante mula sa Rhode Island School of Design at NASA Johnson Space Center. Ang suit na ito ay isang obra ng engineering. Magaan at flexible, nagbibigay ito ng kakayahan sa mga astronaut na gumamit ng kagamitan at magtrabaho sa construction, habang matatag na nakikipaglaban sa panganib ng Martian atmosphere. May timbang ito na 20 pounds lamang na mas mababa sa kalahati ng bigat ng orihinal na spacesuit ng NASA, at may flexibility sa bawat kasukasuan, nagbibigay ito ng malayang pagkilos na parang nagtatrabaho lang sa Earth. Ang Mars suit ay hindi lang uniforme, ito ay sagisag ng ambisyon ng tao. Isa itong kasuotang nagbibigay daan na maabot natin ang lampas sa ating mundo at tuklasin ang mga lihim ng hindi pa natin nalalaman. Number 5, Firefighter Suit. Sa harap ng naglalagablab na apoy at matinding init, nakatayo ang mga bumbero bilang tagapagtanggol at handa nilang isakripisyo ang sariling buhay para mailigtas ang iba. Ang kanilang uniforme ay hindi lang proteksyon. Ito ay simbolo ng tapang, tibay ng loob at pagiging makatao. Ang firefighter suit ay isang obra ng engineering, dinisenyo upang kayanin ang matitinding temperatura habang nagbibigay pa rin ng sapat na kalayaan sa pagkilos. Gawa sa mga materyales na fire-resistant, may reflective strips at pinatatag ng reinforced stitching, karaniwang gamit ang ZX o vermiculite sa halip na aluminized fabric. Kayang protektahan ng suit laban sa init na aabot hanggang 2,000 degree Fahrenheit sa maikling panahon at hanggang 1,500 degree Fahrenheit ng radiant heat sa mas mahabang oras. Kasama rito ang helmet na panangga sa mga bumabagsak na debris, gloves na nagpoprotekta sa kamay, at boots na idinisenyo para makalakad sa mapanganib na mga lugar. Bawat bahagi ay maingat na ginawa para sa kaligtasan ng mga bumberong walang takot humaharap sa panganib. Higit pa sa isang uniforme, ang firefighter suit ay isang badge of honor. Paalala na ang mga tunay na bayani ay hindi lang matatagpuan sa mga kwento. Sila ay naglalakad sa piling natin, nakasuot ng baluting kasing tibay ng kanilang loob. Number 4, MOP NBC suit. Sa mundong ang mga banta ay hindi lang pisikal kundi hindi nakikita, ang nuclear, biological at chemical NBC suit ang nagsisilbing kalasag laban sa mga panganib na walang anyo. Dinisenyo ito para protektahan laban sa pinakamalulupit na weapons of mass destruction at nagsisilbing fortress laban sa kontaminasyon. Kapag pinagsama sa military gear, nagiging ito ang tinatawag na MOP suit. Isang depensang gawa sa impermeable materials, may sealed seams at specialized filters na humaharang sa nuclear, biological at chemical agents. Dito, bawat detalye ay dapat perpekto dahil kahit maliit na depekto ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Ginagamit man ito sa mga military operation o sa mga sitwasyon ng hazardous material response, ang suit na ito ay tinitiyak na ang nagsusuot ay kayang magpatuloy kahit sa pinakadelikadong kapaligiran. Kumpleto ito ng mask, gloves, boots at full body suit, isang sagisag ng kahandaan at teknolohikal na galing. Ang MOP NBC suit ay higit pa sa proteksyon, ito ay patunay ng kakayahan ng tao na umangkop, mag-imbento at magtanggol laban sa mga patuloy na umuusbong na hamon ng makabagong digmaan at emergency response. Number 3, Navy SEALs Uniform. Ang US Navy SEALs ay isang elite force na kilala sa kanilang husay sa operasyon sa dagat, himpapawid at lupa. Dahil dito, kailangan nila ng unipormeng akma sa kanilang pambihirang kakayahan. Ang Navy SEALs uniform ay isang obra ng taktikal na disenyo, matibay, flexible, at pwedeng iakma depende sa misyon. Mula sa desert camouflage hanggang sa woodland patterns, bawat disenyo ay maingat na pinipili upang umayon sa kapaligiran. May kasama itong body armor, helmet, at mga espesyal na gamit na nagbibigay proteksyon at functionality para sa mga high-stakes na operasyon. Ang disenyo nito ay nagbibigay daan din sa paggamit ng communication devices, navigation tools, at iba pang mahahalagang kagamitan. Sa ganitong paraan, ang mga SEALs ay laging handa, konektado at alerto. Higit pa sa pagiging proteksyon,
Ang uniforme nila ay simbolo ng espiritu ng Navy SEALs. Matapang, walang takot, at laging handang humarap sa anumang laban. Number 2, Huntsman of Danish Special Forces. Ang Huntsman Corps, na kilala rin bilang Jaeger Corps o The Frogman, ay elite special operations force ng Denmark. Kilala sila sa kanilang maroon beret na may brass emblem ng Hunter's Bugle sa itim na liner. Malaki rin ang naging usap-usapan tungkol sa kanilang uniform, partikular ang kombinasyon ng Frogman helmet at net, na kumalat at naging internet legend dahil sa nakakatakot nitong itsura. Pagdating sa armas, gumagamit sila ng kakaibang weaponry. Ilan sa kilala nilang gamit ay ang HKP-11 pistol na may kakayahang umabot ng 10 to 15 meters sa ilalim ng tubig, pati na rin ang HKG-3, HKG-41, USP 9mm pistols, at Glock 17 at 19. Sa disenyo at kagamitan pa lang, makikita na ang kanilang kakaibang husay at kahandaan. Number 1, Black Jacket or Flak Jacket. Sa kasaysayan ng protective gear, may natatanging lugar ang tinatawag na Black Jacket o Flak Jacket. Disenyo itong nagbibigay proteksyon laban sa sumasabog na armas, bala, at maging mga pag-atake ng kutsilyo. Gawa ito mula sa mga layer ng ballistic nylon na kayang sumalo ng impact ng shrapnel at makabawas ng pinsala. Habang tumatagal, patuloy itong nag-e-evolve gamit ang mas makabagong materyales at teknolohiya upang mas mapahusay ang proteksyon. Mula pa noong World War II hanggang sa modernong panahon ng military at pulisya, ang flak jacket ay naging matapat na kasama ng mga sundalo at tagapagtanggol. Ipinapakita nito na ang tunay na proteksyon ay hindi lamang lakas, kundi ang kombinasyon ng innovation, kakayahang umangkop at tapang na humarap sa panganib.